Salamat tayo ay nagkatipon-tipon, bagaman tayo ay kukunti. No? Kasama naman natin mga angels dyan. So, tayong lahat ngayon ay merong celebration. Celebration, every week celebration, no? Sa ating pakikipagniig sa Panginoon. Araw-araw kasama natin ang Diyos at higit na mahalaga yung tayong mga kalipunan ng mga mananampalataya ay nagkakatipon-tipon. Para, anong gagawin natin? Magpuri, sambahin natin siya, pasalamatan sa lahat ng mabubuting bagay na ating naranasan sa ating buhay. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya, tayo lang ang nagpapabaya sa ating mga tungkulin. Sabi natin, mahal natin ang Diyos, pero wala tayong ginagawa para sa Diyos. No? Salamat sa ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 7 tayo, no? Perfect number, 7. No? Wala tayong lucky. Tayo ay blessed. No? Wala tayong lucky. Ang lucky po ay lucky Charina. Tayo pong lahat ay tumayo. At kung kayo ay may dalang banal na kasulatan, buksan niyo po sa Isaias 1:18. Ganito po ang sinasabi. Halika kayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. So ito ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Halika kayo. Tayo man ay may mga kasalanan na hindi pa natin na susuko sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, halika kayo at magliwanagan tayo. Gaano man daw karami ang ating mga kasalanan, handa niya itong ipatawad. At ang isang sikreto upang tayo ay managana, ang sabi niya, kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Wala naman tayong lupain. Ano ba ibig sabihin nito? Ang ating mga kabuhayan, no? Ang ating trabaho. Pasasaganain niya tayo sa lahat ng bagay. Kaya i-claim natin to. Ngayon pa lang, i-claim na natin itong pangako ng Diyos sa atin, no? Huwag natin ipagwalang bahala na kung ano na lang, kisira-sira, kung ano ang dumating, tapos panay ang reklamo. Huwag tayong maging grumpy, mga kapatid. Huwag tayong reklamador dahil ayaw ng Diyos na tayo ay reklamador. Tayo ay dapat mapagpasalamat sa lahat ng bagay na ating naranasan sa ating buhay. Kung tayo man ay naghihirap, tayo po ang may gawa niyan. Ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay naghihirap. Anong sabi niya? Masaganang pamumuhay ang ipagkakaloob niya sa atin kung tayo ay tatalima at susunod sa Kanya. Tayo sandaling manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinapasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, o dakilang Diyos sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa umagang ito na bagamat kami ay kukonti, subalit alam mo ang laman ng aming mga puso, Panginoon. Kami ay iyong tinipon, Panginoon, upang sama-sama kami magpuri sa iyo. Salamat o Diyos sa pagkakataon na kami ay makapagpuri sa iyo, makapagpasalamat sa iyo, Panginoon. At sa umagang ito, samahan mo po kami sa aming pananambahan, Panginoon. Ang aming layunin ay upang ikaw ay pasalamatan, ikaw ay bibigyan namin ng aming mataas na papuri sa iyo sa pamamagitan ng iyong pagbasa ng iyong mga salita, pag-aral ng iyong mga salita, sa aming pag-aawitan, sa aming pagkakaloob. Lubusin mo po ang kagalakan namin, Panginoon, sa aming sa pakikipagniig namin sa iyo sa umagang ito. Dakilang Diyos, dalangin ko rin po sa umagang ito na idako mo po ang iyong mga anak na nasa kanilang mga tahanan. Patuloy mo pong ipaalaala sa kanila, O Diyos, ang kahalagahan ng pagtitipuganan. At nawa, Panginoon, sa umagang ito, puspusin mo po ang iyong anak, na gagamitin mo sa umagang ito, nawa ay ikaw ang makita namin,
pakabanalin mo po ang kanyang mga labi at ikaw lamang ang aming marinig. At sa aming pag-aawitan, O Diyos, nawa ay malugod ka po, nawa ay maluwalhati namin ang iyong pangalan, Panginoon. Sa iyo ang pagpupuri at pagpapasalamat, itong aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Nakaupo na po tayo at tayo ngayon ay nasa panahon ng pag-aawitan. Tinatawagan ko na po si Shane. Yan, amen. Manatili po tayong nakaupo para sa ating pagpupuri sa Panginoon. Yan, amen. Patuloy tayong maawit sa Panginoon. Bagaman tayo ay kaunting sabi ng Panginoon, isa o dalawa ang tumulong ay nasa harapan natin siya. Amen.
patuloy nating lambingin ang Panginoon dahil bagamat marami po tayong pagkukulang, tayo ay lumalayo pag may mga darating na problema ay tunay ng tapat at napakabuti ng ating Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magbawalang hanggan. Sa buti-buti mo, Panginoon, sa lumunan, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magbawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magbawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Nalampakan po natin ang malakas sa Panginoon. We praise you this morning, Panginoon. Sa iyo ang araw na ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na punuin mo kami, Lord, ng kagalakan, ng kalakasan, Panginoon. At sa iyo lamang, Lord, na lahat ng papuri, ang pagsamba at ang pasasalamat, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Maaari na po tayong magsulat. Tunay na napakasarap na tayo ay nagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-aawitan.
no? Bagamat ang lahat ay may upo, pero hindi naging hadlang upang tayo ay patuloy na magpuri sa Panginoon. Yan upo ay dala naman talaga yan ng panahon, no? Lahat ay dumadaan sa kanyang mga karamdaman. Subalit, napakabuti ng Diyos dahil hindi tayo nananatiling may karamdaman. Kung tayo ay mahaba ng panahon ay may karamdaman, tanungin na natin ang ating mga sarili, bakit hanggang ngayon ako ay may karamdaman? No? Ngayon po ay nasa panahon na po tayo na napakahalaga. Bagamat ang bawat bahagi ng ating panatuntunan o paggawain ay mahalaga, subalit ito ang pinakamahalaga. Ang makinig tayo sa salita ng Diyos na ngayong umaga ay dadalhin sa atin ang ating residente pastor, si Pastor Edgar San Miguel. Siya po ay magpapatuloy na. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong topic sa umagang ito ay the Holy Spirit. Bakit ito ang ibinigay sa akin ni Lord? Holy Spirit. Kasi nung December lang, mayroon akong nakausap na ang Holy Spirit daw ay hindi Diyos. Hindi raw Diyos. So, ang Diyos lang daw ay Diyos Ama at si Jesus. Dalawa pa ang Diyos. So, dalawa pa ang Diyos. Pero marami po yung naniniwala na dalawa ang Diyos. Yung isang leader na namatay na, no? So makabilang buhay na, sikat yun. May programa sa TV, dalawa nga ang sinasabi niya. Diyos ang Ama, Diyos ang Espiritu. Ay, Diyos ang Anak. Sorry. Okay, so yan ang ating pagbubulay-bulayan. Yan ang ating tatalakayin sa umagang ito. Sa Bible po, walang Trinity. Nakabasa na ba kayo ng Trinity sa Bible? Wala po. Wala. Pero, ang tinatawag na Roman Catholic, sila po ang naglagay ng pangalan na Trinity na hindi nasusulat sa Bible. Pero yung Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At tayo naman, Evangelical Catholic, tayo, pareho ng Roman Catholic. Naniniwala tayo na may Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya yung iba na religion, nililibak tayo dahil ang Diyos daw natin ay tatlo. Pero hindi po. Ang katotohanan, mayroon tayo iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Roman Catholic, ganyan din. Tayo Catholic din. Kaya lang Evangelical Catholic. No? So, pareho tayong naniniwala. But, yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit ay iisa lamang po yan. Iisa lang. Okay. So, at mayroon pang nagsasabi na lahat daw ng tao ay may Holy Spirit. Tama ba? Okay, yan ang tatalakayin natin kung talagang may Holy Spirit. Pwede pakilagay po natin yung topic. Hindi nagawa? Oh. Hindi pa.
O sige, magkukuhan pa ako. Mga ilang minuto pa kaya yan? Okay, akala ko kasi ayos na. Okay. Sige, basahin ko na lang. No? Buksan ninyo, mayroon naman kayong apps. No? Sa Bible, sa cellphone. Basahin po natin ang Gawa chapter 2, verse 1 to 4. Ang pagdating ng Espiritu Santo. Ulitin ko ang pagdating ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, dati wala. Ito parating pa lang At ang sabi, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Ano ba ang ibig sabihin ng Pentecostes? Sino nakakalam? Taas ang kamay. Wow! Ngayon ko lang kasi ito binasa, no? Ibig sabihin ng Pentecostes. Kaya matututo tayo. Yung namatay si Jesus, 50 days and night na sila ay nag-aaralan. No? Na una, yung iba natatakot dahil kamamatay lang ni Jesus. No? Natatakot sila dahil sila mga apostolis na hinahabol din para patayin. No? Si Peter nga, di ba? Ayan, isa yan sa mga apostol. Ano ang sabi ni Peter? Hindi. Ikinailan niya, hindi ako apostol ni Jesus. Kinailan niya. At sinabi yun ni Jesus na 3 times mo akong ipagkakaila at pagkatapos ay titilaok ang manok. Nangyari nga yun. O kaya, ano sabi pagdating ng Espiritu Santo, nagkakatipog silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin. Nakarinig na ba kayo ng malakas na hangin, yung ugong? Asawa ko lagi nakakarinig yan. Bagyo. Pag may bagyo. Ang lakas yan, umihip ng hangin. So, ganun ang nangyari. May ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang may dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita. Ano ba ang ibig sabihin ng napuspos ng Espiritu Santo? Tayo ba ay napuspos? Amen. Amen. Paano ang paraan? Madaling sabihin, magbigay nga kayo ng isang halimbawa na tayo ay napuspos ng banal na Espiritu. Paano? Naunawaan namin ang Bible. Naunawaan. Ano pa? Pag sinabing napuspos ng banal na Espiritu, yung laging sinasabi ng asawa ko, ng may bahay na, read your Bible every day and grow, grow, grow. Sino dito ang nagbabasa ng Bible araw-araw? O kaya yung sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag niyong kalilitan, basahin ang aklat na yaon, dilidilihin mo ito araw at gabi, at ipamuhay mo at ikaw ay iinhawa at magtatagumpay. Kaya pala hindi tayo nagtatagumpay. Diba? Pero kami ni Mrs. Victorious na kami. Kasi pinamumuhay namin yan. Binabasa namin yan. Kagabi nga, nakinig kami. Ang binasa namin yung Gawa chapter 1. Umabot kami ng chapter 1 to chapter 7. Kita nyo? Kayo, magbabasa ba kayo ng ganyan? And yung chapter lang, napakahirap na. O, diba? At yun, kahit matagal na kami nagbabasa,
mayroon kaming naririnig na naiiba. So, ibig sabihin, pag tayo ay basa ng Bible, no? Nakikinig sa Bible study, nakikinig sa Sunday worship tulad ngayon, no? Tayo ay puspos ng banal na espiritu. Okay. So, at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng espiritu. Ano po ito? Nagsalita, no? Ng iba't ibang wika. Ang sabi po rito, papasahin ko sa sandali sa pinakadulo para malaman natin kung ano yung wika. Gawa chapter 2, 36, 37, 38, and 41. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon." No? At dito sa mahirap talaga pag nagbabasa. Kaya mas gusto ko, mini-memorya hindi matitigil. No? Mahirap pahanapin. Yan o, meron na. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. No? Pero tapos na ako dyan kanina. Kaya lang sabihin, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Application, gawin, matupad mo ang lahat ng nakasaad na nasusulat sa Bible. Sa ganoon, magiging masagana tayo. No? Pag sinabi bang masagana, gutom. Ipo. Diba? Pero, hindi lang sa pera yan masagana. Yung kaligayahan, masagana ka sa kaligayahan, okay na. Yung contentment, yung kontento ka sa buhay, tanggap mo kung ano ka, masagana na rin yun. Kaya hindi lang sa pero. Pero ang totoo niya, mananagana ka, hindi ka gugutumin. No? At victorious. Magtatagumpay. No? Magtatagumpay. Mabuti nakita yan. Okay, yan ang Joshua 1:8. Ang hinahanap ko yung isa. Ano ba yung sinabi ko kanina? Magsasalita ng iba't ibang wika. Magsasalita ng iba't ibang wika. Okay. Hinahanap ko yung sabi. Ikikwento ko na lang, hindi ko makita. Sabi nila, bakit sila nakapagsasalita ng ating wika? Tayo ay Hudyo, tayo ay Israelita, tayo ay taga-Ehipto. So, pero itong mga apostolis na napuspos ng banal na espiritu ay nakapagsasalita. Kaya di ba nakapagtataka? Nakakapagsalita. Ng kanilang No? wika. Ng kanilang wika. Ng kanilang wika. Halimbawa, for example, ako Tagalog. Abay, maya-maya nagsasalita ako ng Bisaya kasi may Bisaya kayo dyan.
Pero hindi naman ako marunong magsalita ng Bisaya. Ganun yun. O halimbawa, may Amerikanong nakaupo dyan. Ang narinig niya sa akin, English. Yun ang wika. No? Yun ang tamang wika. Para, yun nga ang himala. Ipinakikita na tayong lahat, silang lahat ng panahon na yun ay napuspos ng banal na Espiritu. Okay. So, ang Espiritu ba, iiwanan ba tayo? Iiwanan ba tayo ng Espiritu? Hindi. Hindi. Pero sa Bible, mayroong iniwan. Saulo. Ha? Si Saulo. Very good. Ay, hindi si Samuel. Saulo. Si Saul. Si Saul. Si King Saul. No? Mababasa yun sa 1 Samuel 16:10. No? Ang sabi, naglingkod si David kay Saul, samantala ang espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul. At sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. So, kung iiwan tayo ng Espiritu Santo, may kapalit. Napakasakit, di ba? Pinahirapan si King Saul ng Diablo. Kasi, yun nga, pag nagwawala siya, no? Parang gusto niyang pumatay, tumutugtog lang si King David ng alpa ba tawag doon? Yun. Tumitino si King Saul. No? Samantala, ang espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul at sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. Kaya nga, di ba, sa bagong tipan, hindi ko na matandaan kung saan, pag lumayas na yung evil spirit at nakita na walang Holy Spirit, kaya dapat papapasokin natin ang Holy Spirit. Ang sabi, babalik yung masasamang espiritu, magdadala pa ng maraming masamang espiritu. Kaya kahit yung tulad nung nasa sa Lucas, yung nasa libingan, sa Pangtyo, kahit napakalaking kadena, kaya niyang putulin. Kasi ganun nga kalakas. Kaya ito, pag wala sa atin ang Holy Spirit, mahihirapan tayo. No? Pag wala sa atin ang Holy Spirit. Pero, sa lumang tipan po yan. Babasahin ko naman sa inyo sa bagong tipan. Para huwag tayong mag-alala. Mababasa po yan sa Efeso chapter 4:30. Nandiyan na ba? At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ano ba ito? Huwag saktan. Kasi minsan, tayo may Holy Spirit na. Ay, nararanasan ko yan. Pero alam ko, nararanasan nyo rin yan. Ang gusto ng Holy Spirit, huwag natin gawin yung masasamang gawa. But we are not perfect. Totoo yan. Walang taong perfecto. Bagamat kung yung lagi kong sinasabi, bagamat walang perfecto, pero kayo at ako perfecto. Sasabihin nyo naman, nakakalito ka naman, pastor, sabi mo walang perfecto, pero kayo at ako ay perfecto. Bakit? Si Jesus ang gumawa nito sa buhay nyo at sa buhay ko. Dahil kung hindi tayo perfecto, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos.
Kaya ang papuri sa Diyos, hindi sa atin. Hindi tayo perfect. Okay, ba't napunta doon? Huwag ninyong saktan. Kapag nasusunod yung ating laman, mababasa yan, hindi ko na paisulat yun. Sa Santiago chapter 1, verse 14, kapag ang laman ang nasusunod natin, no? Hindi na yun nagmula sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi manunukso. Yun ang nasusulat doon. Kapag nagagawa natin yung karumal-dumal sa mata ng Diyos, hindi na ang Diyos ang may gawa doon. Tayo yun dahil natukso ang ating laman. Okay. Yan pala, natutukso ang tao kapag siya ay naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. So pag ito tayo natutukso, ang sabi kanina, yung Romans chapter 4 verse 30, Ephesians chapter 4 verse 30, napipighati. Sa English, grieving. No? Grieving. Grieve. Grieving. Grieve. 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 Grieving. Good. Sige. Nasaan na yun? Yung 4:30. Yung 4:30. Balik po natin. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Ang Espiritu Santo po ang magpapatunay, kaya huwag ninyong saktan. Pag hindi natin, halimbawa, for example na lang, ay, gipit ako ngayon. Pupunta ako kay Ate Lini, mangungutang ako. No? Mangungutang ako. May tiwala pa ako sa Diyos? O may tiwala ako kay Ate Lini? Kasi inuuna pa eh. Pag wala nang malapitan, saka lalapit sa Diyos. Ganun ang ugali ng tao. Lalapit ako sa kapatid ko. Lalapit ako sa Mumbai. Lalapit kung saan-saan. No? Pag wala nang magpahiram kasi bistado na hindi marunong magbayad, saka lang lalapit sa Diyos. So kung lalapit ako sa Mumbai, kung kani-kanino, ang banal na Espiritu ay napipighati. No? Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Okay. So, pagdating ng takdang araw, okay, lipat tayo sa iba. Lahat ba nakalista na? Nandiyan na. Sabihin lang, itong Hebrew, chapter 12, verse 5 and 10. Nandiyan na. Good. Okay. So, ito, kapag anak na tayo, nakagawa tayo ng kasalanan, ano ang sabi? Papaluin tayo. Diba? Nalimutan na ba ninyo ang pananawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Next. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Sa 7. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y napapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Next. Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Next. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay iginagalang natin sila?
Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y masakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Mayroon pa ba? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon naman, itutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang hindi tayo'y maging banal tulad nila. Parang mali ang pronunciation ko. Ha? Upang tayo ay maging banal tulad niya. Mayroon pa ba? 11? Wala na. Okay. So, i-explain ko na tayo, pag pinapalo ng Diyos, huwag tayong magreklamo. Dinidisiplina tayo. Bakit tayo dinidisiplina? Dahil mahal niya tayo. Mahal ng, di ba napakaliwanag? Dahil katulad ng magulang, pag hinayaan ka, baka hindi ka tunay na anak. Anak ka sa labas. Kaya lahat tayo na may espiritu, anak na tayo ng Diyos. No? Ibabalik ko doon kanina. Ang Holy Spirit sabi sa Ephesians chapter 4 verse 30, dahil hindi ko na-explain. Noong panahon, iiwanan ka, katulad nung nangyari kay King Saul. Pero sa bagong tipan, doon ko nakita ang pagmamahal. Ang Holy Spirit, hindi ka iiwan. Kasi, nasaan ang Holy Spirit? Hindi ka iiwan, nalulungkot lang sila. Napipigati, nalulungkot dahil hindi sila ang nasusunod. So, nandyan pa rin, hindi katulad nung lumang tipan. Sinabi kanina nung binasa ko, 1 Samuel 16:14, na iniwan si King Saul ng Espiritu Santo. Ngayon, babalikan natin yun. Kung ba iniwan ng Espiritu Santo si King Saul, sa impyerno na ang tungo niya? Sagot. Kung ba iniwan na siya ng Espiritu Santo sa impyerno na ang tungo niya? Hindi po. Okay, salamat. May sumagot ng tama. Bakit? Bakit hindi sa impyerno si King Saul? At siya ay Israelita. Dahil siya ay lahi ni Benjamin. Israelita. O Hudyo. Lahat yan ni Abraham. Di ba? Sabi sa Romans 11:26, all Israelite are saved as it is written. So, si King Saul, lahi ni Benjamin, na ika-12 anak ni Jacob kay Raquel. No? So, debatable po yan. Marami nagsasabi, impyerno siya kasi iniwan siya ng banal na espiritu. Para sa akin naman, magiging sinungaling ang Diyos. Masisira ang Diyos. Nangako siya na lahat ng lahi ni Abraham, lahat ng lahi ni Isaac, lahat ng lahi ni Jacob, si Jacob ay ama ni Benjamin. At si King Saul, lahi ni Benjamin. So, debatable. Lagi naman ako nagsasabi, hindi ako na makikipagtalo. Bahala kayo sa paniniwala nyo. Bahala rin ako sa paniniwala ko. Biblical kayo, biblical din naman ako. Kasi totoo po yan. Dalawang Kristiyano. Ang isang Kristiyano nawawala ang kaligtasan. Ang isang Kristiyano hindi nawawala ang kaligtasan. So which is which? Choice. Mamili tayo. Kung gusto nyong nawawala, o taas ang kamay, sino ang gustong nawawala? Ang kaligtasan. Sino ang gustong with assurance, sigurado? Very good. Ganun dapat. Kasi ang kasunod no, kung nagtaas kayo, naniwala kayo na nawawala, mawawala ang kaligtasan nyo. What is your belief? It will happen to you. Tayo may pananali kung magtitiwala tayo, mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Inaasahan mo mawawala, sorry ka na lang.
Sorry ka na lang. No? Samantalang Espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul at sa paitulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman. Tamo? Masamang espiritu, bumalik. No? Kaya dapat sa impyerno na siya, pero hindi yan ang tinitingnan ko. What is promise is promise. God is the promise keeper. Tumutupad siya sa kanyang pangako. Ang sabi nga sa 1 Peter chapter 3 verse 18, 19, 20, ayaw ko muna dyan. Kung makikita mo, pakita mo. 1 Peter chapter 3 verse 18, 19, 20. At kung mayroon pa yung 1 Peter chapter 4 verse 6, maisingit din natin. No, kasi habang hinahanap, ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 6, no? 1 Peter yan. Okay na yan, tama yan. Pero pwedeng unahin natin ang 4, 6. 1 Peter 4, 6. Para maunawaan natin. Para maunawaan natin itong 1 Peter 3, 18, 19, 20. So, ito. Nang mamatay si Jesus, ito ang dadala niya. Ipinangaral din ang magandang balita. Gospel ang ibig sabihin niya. Sa mga patay. Mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ipagpalagay na si King Saul kasama dyan. Di ba? Nasa laman siya. Di ba? Nasa laman. Okay. Si Jesus Christ nang mamatay, bumaba sa ilalim ng lupa doon sa mga nakabilanggo. 1 Peter chapter 3 verse 18. Yung kanina. Yan. Sapagkat, ang sabi, si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, para sa atin. No, namatay minsan si Kristo para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Iharap daw tayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Di ba si Kristo, kung Espiritu yan, hindi mamamatay. Naging tao siya, kaya pinatay siya sa laman. Kaya yan ang purpose. Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao para mamatay. Dahil pag hindi mamamatay, kawawa tayong lahat na hindi Israelita. Sila lang ang maliligtas. Hindi tayo kasali. Kaya, pinatay sa salaman at muling binuhay sa Espiritu. 19. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo sa ilalim ng lupa. Yan. 20. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noah habang ginagawa nito ang daong doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Pinuntahan sa nakabilanggo. Maraming Israelita. Kasama na doon si King Saul. Kasama na doon si Judas. Kasama na doon si sino pa yung mga makasalanan? Maraming hindi nanampalataya na mga Israelita. Mababasa yan sa Romans chapter 11. Huwag nang hanapin. Mababasa yan. Marami. Kaya sila at pati yung si Noah, di ba? Si Noah is perfect. Si Noah is righteous. Pero ang anak niya, si Japheth, Sem-Cam, wala akong nakita righteous. Ang anak ni Japheth hanggang kay Terah, walang righteous. Si Terah ikalabing siyam, 19 generation from Adam. From Adam, si Terah ay anak, tatay ni Abraham, ika-20. So, walang
righteous. Kaya sila, dahil hindi sila righteous, nakalibing sila, nasa ilalim ng lupa, nakabilanggo sa kulungan, pinuntahan ni Jesus at dinala ang mabuting balita. Kung kayo ay nandoon, matitigas ang ulo nyo, hindi pa ba kayo susuko? Hindi pa kayo isusunod? Siyempre, last chance yun. At ang sabi nga sa Matthew chapter 27, hindi ko na rin ay palista yan. Mateo chapter 27, verse 52, 53, 54. Sa 40 days, ika-40 days ni Jesus, umakyat siya sa langit. Dala niya itong mga nasa bilangguan, itong mga makasalanan ito. Pakihanap, kung mahanap, chapter 50, 51, 52. Nandiyan yan. Mateo 27. Mateo 27, 51, 52, 53. Sigurado nandiyan yan. Or 54. Mateo 27. Yung sila, mga espiritong ayaw sumunod noong matyagan, yan. Biglang nahati. Tama. Biglang nahati ang tabing ng templo. Nang mamatay ito, si Jesus, nang mamatay siya, ang mga tabing sa mga templo, yung kortinang nakaharang, kasi dati, kayo dyan ay hindi nakakapasok dito. May harang. May harang. Kasi pag pumasok kayo rito, mamamatay kayo. At kung ang saserdote, ang high priest, nagkasala, pumasok dito, mamamatay. Kaya sila may kalimbang. Habang naglalakad, kling, 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 kling. Ibig sabihin, buhay pa. Pero may tali. May tali. Pag wala nang marinig ng bell, tunog ng bell, patay na. Hihilahin na. Kaya may tali. Kasi kung papasok sila para kunin yung patay, mamamatay din sila. Grabe ang power, no? Sa loob naman. Kaya biglang nahati yun, yung tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nahati. Bakit nahati? Ibig sabihin, simula nung mangyari yan, kayong lahat ay pwede nang tumayo dito. Si Che nakakatayo rito. Diba? Kung noong panahon, hindi pwede. At lahat kayo, hindi pwede. Ako lang, kasi ako ang saserdote. No? Ganon, hindi. Pag pumasok kayo, kaya ano ang sabi? Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Next, 52. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Yung mga bato nabuksan, di ba ang libingan bato? Kung hindi pa, basta ito maliwanag. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Bakit banal lang ang nabuhay? Ibig sabihin, itong mga banal na to, nananampalataya yan sa Diyos. Diba, maraming ang pastor na naririnig ako na nagtuturo. Walang banal na tao. Totoo yan. Sikat pa yun. Witness ko ang asawa ko. Sikat pa sa hindi ko nasasabihin. Walang banal na tao. Pero pagdating sa akin, mayroon na naman. Parang yung perfect. Hindi ako banal. Kayong lahat ay hindi banal. Pero sasabihin ko, kayo at ako ay banal na. Bakit na naman? Mababasa yan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Diba? Ano ang sabi? Si Jesucristo ay walang kasalanan. Subalit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging banal sa harapan ng Diyos. So yung kabanalan ko, ang Diyos na naman ang gumawa. Si Jesus, ayaw niya tayong pahirapan. No? Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Yan na po. Kaya tayo, di ba, may namatay na tayong isang member. Alam mo, napanood ko kagabi, pati siya. Nanalangin siya. Dito, Bible study. I-record ko ngayon, pwede kong ipalabas niya. Umiiyak pa siya.
pag nananalangin. So, di ba? Banal na yun, nanampalataya yun. Natutulog lang, sabi sa unang Thessalonica chapter 4, verse 17, verse 13 to 18. Yung 17, raptured na yun. Pagpabalik ng ating Panginoon, gigisingin siya. Si death ay natutulog lang. Natutulog lang. So, ganun to. Kaya itong sinasabing mga banal, yung nananampalataya lang sa Diyos. Kaya pag hindi ka nanampalataya sa Diyos, si Jesus, walang iba, si Jesus naman, no? Dahil utos ng Ama. So, di ba? Kayo na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sapagkat binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak. So, kay Jesus tayo mananampalataya. 18, sapagkat binigay na, sabi ni Jesus, binigay na sa akin ang kapangyarihan dito sa lupa at sa langit. So, yung kapangyarihan ang pagka-Diyos ng Ama, nasa Kanya na. Nasa Kanya na. Turn over na. Na-turn over na. No? Okay. Saan ba yung sinabi ko kanina? Total, may oras pa naman ha. Hindi ako nagbabago. Ang iba, kaunti lang. Tapos na kaagad. Hindi. Napakaganda kasi. Diba ang Holy Spirit? Yun ang mahalaga. Yun ang ating topic. No? Ephesians 4:30, napipighati lang siya. Hanap ako. 4:24. Ganda to. God is Spirit. Ang John 4:24. No? Ang sinasabi, sa Tagalog, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ito po ang napakaliwanag na ang Espiritu ay Diyos din. No? Pero hindi sila tatlo. Ang Ama, Anak, Espiritu, hindi yan tatlo. Iisa lang. Pinakikita lang dito sa individual. Bakit? Bakit sa individual, no? Naging Diyos. Alam nyo, yung sasabihin ko na lang, biglang inaagaw ng kaaway. Wala yata ako sa kondisyon. No? Ang sabi sa kanya, dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. At itong isusunod ko, sa mga kawikaan, hindi. Ito, maganda tong sabihin. Naisulat mo ba tong kawikaan? Saan? Kawikaan, chapter 11:1. Kasi hindi ito kasama. Hindi kasama. Kaya lang, napakahalaga na malaman natin. Ang Diyos ay Espiritu. Tama yan. At ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siya sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Tapos, sige. Kawikaan 11:1. Ito. Nasaan? Yan na. Mag-ingat po tayo. Mga negosyante ba tayo? Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya. Ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kaya kung tayo ay mandaraya, marami yan. Nagnegosyo kami sa 13, marami doon. Pag bibili ka, di ba 10 gulong ng 1 kilo? Siyam lang. Di kulang ng isa. Malaki kikitain sa dami na nag-order. At pag kami, kasi kami naman ay dealer, nagbibinta naman kami ng manok sa kanila. Okay, 11 naman. Sobra naman ang 1 guhit. O di, jackpot yung bumibili sa amin. Alam ko yun, na ginagawa niya sa amin noon. Pero kumikita pa rin kasi kami, hinahayaan ko na lang. Mandaraya sa timbangan, marami po yan. Hindi po tayo pagpapalain. Kami nagkaroon din kami ng meat shop. Baboy, manok, nagtitinda kami. Never, lagi kong sinasabi,
kahit doon sa tindera namin, huwag nating dadayain sa timbangan. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangan may daya. At magtataka ka, wala kang blessing. Gutom ka pa rin. Kasi mandaraya ka eh. Di ba? Yung sumunod, natalinaga. Maganda rin. Maraming kuwan dyan. Sandali Kawikaan 11. Kawikaan 11:15. Ito. Maraming tatamaan dito. Maraming tatamaan. 11:15. Yan. Ang nananagot para sa iba sa gusot ay nasasadlak. Ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa pagkakag. Alam niyo na yan, garantiya. Garantor. No? Ang nananagot, ang garantor para sa iba sa gusot ay nasasadlak. Bakit nasasadlak sa gusot? Hindi ako may utang yan eh, ako lang ang garantor. Kaya, nasa Bible. Kaya, ito wala sa ating topic, pero napakahalaga. Dahil tayo ay mga negosyante or ano pa man, iwasan natin. No? Iwasan natin ang gumarantiya, garantor. Marami po yan. No? Dati, naging din ako dyan. Naging garantor din ako. No? Sa malakihan pa. Pero thank God na nakaraos din. Dahil ikaw talaga ang mananagot. Okay. So, itong gawa to, nabasa ko na. Alin? 1:8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu. Di ba, no? Di ko pa ba? Okay. Kung tayo ay may Espiritu Santo, magkakaroon na tayo ng kapangyarihan. Take note sinasabi ko, hindi lahat ng tao ay mayroong Holy Spirit. Hindi lahat. No? Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Ito, kahit hindi ko na talakayin, alam nyo na ito eh. Ilang ulit ko na itong sinabi. Ang gusto ko lang ipakita rito, may kapangyarihan na tayo. Pwede kayong mag-pray over. May sakit ang anak nyo, i-pray over nyo. Hindi lang pastor. Lahat tayo. Kasi lahat na may Espiritu Santo ay mayroon ng power, kapangyarihan. Katulad nung kay Peter. Ang sabi, yung hindi nakakalakad, yung lumpo. No? Sabi, namamalimos, sabi ni Peter, wala akong pilak ginto na ibibigay sa iyo. Sabi ni Peter, kundi si Jesus ang may bibigay ko sa iyo. Tumayo ka at lumakad ka. Nakalakad siya. No? Yan ang power. Ibig sabihin, lahat tayo may kapangyarihan. Gusto ko pa sana magpatuloy, ititigil ko na kasi mayroong maingay. Yun lang po. May nag-aayos kasi sa taas. Salamat po, Pastor, sa isang mabiyayang mensahe. Ang ating mensahe na narinig ngayon ay tungkol sa Holy Spirit. Sino dito ang nakapag-abroad na? Yan, no? Ano ang kailangan pag nag-a-abroad? Bukod sa passport, sa ticket, ano pa? Visa. Ang banal na Espiritu ang sabi, tatak ng Diyos sa atin. Yun ang pinaka-visa natin. Na? So, napakasarap. Saan mo tayo mag-a-abroad? Sa langit. No, wag hindi tayo mananatili dito sa impyerno. Mainit,
may sakit, bulok, maalikabok, etc., gutom, baha, at marami pang sakuna. Kapag tayo ay, siguraduhin natin na tayo ay tinanggap na natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi nga, kapag nabautismohan ka na, bababa sa iyo ang banal na Espiritu na siyang tatak ng Diyos sa ating buhay. Kasi sa atin ang ating mga sarili. Makawala pa tayong visa papunta sa langit. Sumahalaga ang role ng banal na Espiritu sa atin. Siya ang gumagabay, nagpapaunawa sa atin sa mga bagay na hindi natin maunawaan. Siya ang protector natin, no? At nananalangin tayo sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Tatlong persona sa iisang Diyos. No? So meron tayong iisang Diyos, nag-function ng tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. So marahil ay maliwanag na yan sa ating mga isipan. So para tayo ay lumago sa pagkakilala sa Diyos, sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu Santo, uudyokan tayo ng Espiritu Santo na manalangin at patuloy na magbasa ng Biblia. Kaya hinahamon ko kayo, 2026 na ngayon, magbasa tayo mga kapatid ng Biblia. Huwag tayong umasa sa pastor para tayo ay patuloy na lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Basahin natin. Kaya nga kami ay nagpa-Bible study sa inyo from Genesis. Ang layo pa ng lalakbayin natin. Baka hindi natin matapos ang Genesis, dumating na ang Panginoon. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo mga kapatid, dadating na ang Panginoon? Ayaw pa? Oh, gusto ko na. No? Gusto ko na. Siguraduhin niyo na may bukod sa passport, meron na tayong visa. No? So yun ang mahalaga. Okay? So, purihin ang Panginoon sa biyaya ng kanyang mensahe na ang pamagat ay banal na Espiritu o Holy Spirit. Ngayon naman po ay nasa panahon na tayo ng paghahandog at tinatawagan ko ang kapatid na Lisa para sa kanyang tanging awit. Ilan lang naman tayo na lang natin.
ito ay nasa atin na simula nang tayo ay bautismon. Lahat naman tayo ay bautisado na, no? Amen. So, meron na tayong banal na Espiritu, meron na tayong visa para sa langit. Kaya ng Panginoon. At ngayon naman po ay tayo ay manalangin. Panalangin natin ang ating mga handog. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo. Salamat o Diyos sa mensahe ng buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Tunay na kilala namin, Panginoon, kung sino ang banal na Espiritu sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil ang banal na Espiritu ang ikatlong persona na siyang nagagabay sa amin sa panahon na ito. Salamat din, O Diyos, sa mga kamay na nagsipaghandog, Panginoon, sa umagang ito. Nawa ay iyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin. Ibalik mo po ng higit pang pagpapala ang mga handog na ito. At ganoon din po, Panginoon, pagpalain mo po ang mga handog na nasa aming harapan. Basbasan rin po ito, Panginoon, at paggamit namin ito sa pagpapalago ng iyong iglesia dito sa tabon ito. At sa panahon na ito, Panginoon, amin po dinadala sa panalangin ang mga kahilingan ng aming mga kapatiran. O Diyos, sa umagang ito, akin pong inaalaala si Ate Lenny na sumasailalim sa MRI. Dakilang Diyos, kung ano man pong mga karamdaman ang meron sa kanyang katawan, Ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoon. Ikaw ang Jehovah Rapha. Ang lahat, Panginoon, ay hindi natatakot sa iyo. Lantad, Panginoon, ang anumang mga sakit na meron sa kanyang katawan. Kaya nga po, dalangin namin, ikaw po ang humipo sa bawat himaymay ng kanyang laman, Panginoon, na merong karamdaman sa pamamagitan ng iyong banal ng kamay. Dalangin din po namin, dakilang Diyos, ang iba pa naming mga kapatiran na dahil sa masamaang panahon, masama ang takbo ng weather, Panginoon, kaya sila hindi nakapagsamba dahil may mga sakit, may mga sipon. Dalangin din namin, O Diyos, ang iyong mapagpalang kamay, idamgi mo po sa bawat himaymay ng laman ng mga kapatid na may mga karamdaman. Dinadalangin ko rin, O Diyos, ang aking kapatid na Ana. Alam ko, O Diyos, meron siyang tanging kahilingan tungkol sa kanyang anak. Ikaw po ang nakakatalos, Panginoon. Ano man po ang nangyari sa kanya, Lord, hindi po inid sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang dalangin namin, Panginoon, ibalik mo po siya sa kanyang pamilya, Panginoon, upang sila ay muling maging isang masayang pamilya. Ano man ang mga naging dahilan ng kanilang alitan, O Lord, ang sabi mo nga, forget the former things, do not dwell on the past. Nawa ay maunawaan nila ang mga bagay na ito na maaaring ilagay sa libot, Panginoon, ang mga bagay na hindi kaaya-aya at patuloy nilang idalangin ang isang magandang bagay na nais mong maganap sa kanilang buhay. Dinadalangin din namin, O Diyos, ang iba pa namin mga kapatiran. Hindi ko po alam ano man ang kanilang mga kadahilanan. Patuloy ko pong tinataas sa inyo, Panginoon, ang mga bagay na ito, ano man ang kanilang mga suliranin, na Panginoon Diyos, patuloy nilang alalahanin. Ang Diyos na aming sinasampalatayanan ay higit na malaki, isa sa aming mga problema, isa sa aming mga suliranin. Ikaw, O Diyos, ang mag-aalis at magpupuno sa lahat ng kulang sa aming Panginoon. Sapagkat Ikaw, O Diyos, kung Ikaw ay nasa aming buhay, kumpleto po kami. Wala na kaming hihilingin pa. Kaya nga po, ang aming pundalangin, na nawa, Panginoon, maging committed ang bawat isa sa kanilang pananampalataya sa iyo, na maging palabasa sila, Panginoon, ng iyong mga salita, sapagkat ito ang love letter mo sa amin. Kung gaano kasigla ang aming mga kapatiran sa kanilang Facebook, nawa, O Diyos, punan mo po ng kasiglahan sa pagbabasa ang kanilang mga puso ng iyong mga salita, ng iyong love letter sa amin. Dinadalangin ko po ang aming mga kasamahan, lalo na sila Shane at saka si Elijah. O Diyos, salamat sa buhay nila, Panginoon, na kanilang ipinaglilingkod sa akong ito. Pagpalain mo po sila at patuloy na palaguin sa pagkakilala sa iyo.
Bigyan mo po sila ng mabuting pangangatawan, ilayo sa anumang mga sakuna, Panginoon, ng masasamang mga pangyayari sa kanilang buhay. Patuloy mo po silang ihati dito na aligtas at ganoon din sa kanilang pag-uwi. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanilang buhay sapagkat ikaw, O Diyos, ang aming mga buhay ay nasa iyong mga kamay. Dinadalangin din namin, O dakilang Diyos, ang gawain para po mamayang hapon. Ikaw po ang patuloy na magdako, Panginoon, ng iyong mga anak sa dakong ito upang sama-sama ang panghapong session, Panginoon, sa kanilang pagpupuri, sa kanilang pag-aawit, sa kanilang pagpapasalamat, Panginoon, sa iyo. At sa umagang ito, aking pong tinatawagan ang Pastor Edgar para sa pagpapala. Ang ganda nung inawit ni Ate Lisa, no? Diba? Come Holy Spirit. Yung ating topic, Holy Spirit. Hindi naman kami nag-usap, no? At na-review ko ngayon 3 ang hindi ko nabasa. Romans 8:16, Romans 8:7, 9, and 14, and 1 Corinthians chapter 3, verse 16, 17. Kaya sabi ko kanina, parang wala yata ako sa audition. Nang nireview ko yan, ang dami kong hindi nasabi. Okay, so inanyayahan pong tumayo ang kapulungan. Tayo po ay hihingi ng hihingi ng gabay o basbas sa ating Panginoon. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all and see you all next Sunday. Ang ating po palang Bible study ay Wednesday. Wednesday ulit. Nga ba?